na hindi ako hanapin ng ano doon. Kasi siyempre, baka magtaka yun, baka nawala na ako. Panginoon, 30 minutes na lang. Sana walang maghanap sa akin. 30 minutes. Pagpatong ng 5:30, mga kapatid. Lord, dagdagan mo pa ng 10 minutes para sure ball ang sunset. Iko, 10 minutes na lang. Pagkatapos ng 10 minutes, mga kapatid, 5:40 na. Lumabas ako, medyo makulim na talaga. Medyo paano na talaga, padilim na talaga. Sabi ko, para akong stand like a brave na sa labas na kanta ang hanap nyo, kantahin ko yung buong madamag dito. Kanta lang pala eh. Punta ko doon sa kanila. Sana yung song list ko, play na dyan. Pag play na, nasayahan yung mga lasing. Ngayon, tapos 10 p.m., doon na naman ako sa classmate ko ngayon. Nabuhay nga ako sa dito. Doon na naman ako papatayin ngayon sa classmate ko. Papunta na ako doon sa kapatid. Nakasalubong ko yung classmate ko. Yumango lang naman. Ganun naman. Mate, ganun din ako. Mate, pumasok na ako sa dormitory pero grabe yung takot ko na. Parang baka bitayin ako ng mga classmate ko nito. Biruin mo, pumutok na daw yung mga ulo nila eh. Pagdating doon, nakasalubong kayo sa gilid ko nga, mate, gumanon lang naman yung classmate ko. Oh, mate, kumusta? Okay lang, mate. Umupo ako sa bunks ko. Kung nga, yung katabi kong bunks, nagbabasa. Sabi ko, mate, kumusta? Sabi niya, okay lang, mate. Ikaw, mate, kumusta, mate? Okay lang din, mate. Parang may kakaiba dito nangyayari, Tulog ako, baka gisingin nila ako ng mga alas 12, alauna. Baka dyan na magsimula, baka siguro nag-usap-usap na to sila ba? Tulog na lang ako rito para may lakas ako mamaya. Tulog ako, mga kapatid. Pag gising ko, nagpito, alas 3. Pito na, permission. Permission na. Tapos, nag-exercise. Katabi ko mga classmate ko. Naglingon-lingon ako, baka tadyakin ako dito, no? Baka may magsabi ba, uy, nakaan ka. Wala man. Nag-formation kami ng 7 a.m. Lahatan, pati yung instructor doon na sabi niya sa akin na, mamaya ka alam ko na mangyayari sa'yo, hindi na kita gagalawin dyan. Andun sa harapan, wala mang binanggit. Maglinis. Sabi ng instructor, maglinis ng buong kampo. Sunday ngayon. Maglinis. Maglinis. Natapos yung Sunday, mga kapatid. Walang niisa sa classmate ko nag-open na ano yung ginawa mo kahapon. In other words, to make the long story short, natapos yung training ko, mga kapatid, sa Training Center 1. Na walang alala sa kaso ko, not even regional training director na siya mismo ang dinisubay ko. At yung lahat ng mga instructor, pati mga classmate kong Adventist, ni walang nakaalala. Ganon ka-powerful ang Panginoon natin, mga kapatid. Pina-delete nila sa memory nila. Not even now, yung classmate ko, kung may naalala, yung tinest ko ba kasi nag-speak na ako nito sa Samar. May kasama akong, sa kampo, may kasama akong classmate, mate. Tinest ko kung naalala ba niya. Mate, naalala mo ba yung pinatusok ulo kayo ng 9 a.m. to 2 p.m. na ako yung hinahanap nyo? Wala man. Baka wala ako doon. Imposible. Wala ka doon. Andun ka
na-erase ng kaya ng Panginoon, mga kapatid, irisin yung memory nila. Observer ka lang ng Sabbath day, mga kapatid. Face to face mo talaga maharap yung Panginoon. Subukan nyo, mga kapatid. The greater the challenge, the greater the miracle. Subukan nyo ang Panginoon, mga kapatid, sa pag-keep ng Sabbath niya. Diba, ma-experience mo din. Hindi man ako nag-expect doon ng mirakulo. Hindi ko man in-expect yun na iligtas ako ng Panginoon. Kinip ko lang, mga kapatid, yung Sabbath rest, mga kapatid. Kung ano yung tinit sa atin ng magulang natin nung bata pa tayo, paglaki niya, hindi niya talaga malimutan na yun. Yun lang naman, kapatid, sinubukan. Sadyang pinraktis ko lang talaga ang Sabbath keeping, mga kapatid. At yan, ma-experience mo yung Panginoon na ikaw mismo, mga kapatid, mga classmate ko, at 10,000 shall fall at thy side, but 10,000 at thy right hand, but it shall not come nigh thee. Doon mo malalaman, mga kapatid, kung gaano pala kakapangyarihan yung Panginoon mo. Kasi, kaya na palang burahin yung memory. Not even isa sa classmate ko, not even classmate kong Adventist, nalimutan niya, mga kapatid, na mayroon palang event na ganun. Pero yung tusok ulo, mga kapatid, andun po yung bukol nila. May dugo na dito, mga kapatid, pero not even one nakaalala sa sobrang hirap na sinapit nila, mga kapatid. Imagine, 9 a.m. to 2 p.m. nakaganon. Tapos, bato-bato pa. Tapos, may sa siminto nakapatong, nakatusok ulo sa sobrang init. Diba? The greater the challenge, the greater the miracle. May mga kapatid, natapos na kami doon, nagpunta na kami sa commando training. Natapos na kami ng basic, nag-proceed na kami ng commando. May isa dito na yung anak niya nag-commando daw. Sino yun, ma'am? Yung anak mo nag-commando, sir. Ganon yung training namin. So, nag-proceed na kami ng SAF Commando 2018, December 5, nag-opening. Ngayon, isa sa major na subject sa land navigation is, major na subject sa SAF Commando is land navigation. Ngayon, 1 month yan na training. Every day, may hahanapin kayong target. 3 target lang. Hahanapin mo. 100 meters, 100 meters, 100 meters. Hanggang na pa-increase yung distance. No? Ganito lang kaliit na papel, mga kapatid. Nakasabit lang sa puno. Tapos, kung makarating ka doon, kopyahin mo yung code. Meaning nakarating ka talaga doon kasi nakopya mo yung code . So, ganun. So, hanggang ilang days yun na patapos na kami is nasama ako sa list ng royal blood. Meaning, kung royal blood ka, mga kapatid, wala kang bagsak sa land navigation. No? Pag sinabi kang royal blood, wala kang bagsak. Puro mo pasado. So may mga advantage doon pag royal blood ka, mga kapatid. Maaga kang matulog. Early taps, maaga kang matulog. So pagkatapos ng formation ng 7 p.m., yung mga royal blood, patulogin na. Yung mga hindi kasama sa royal blood, masi-masi, mag-exercise doon hanggang alas 10 ng gabi. So kami na royal blood, tulog-tulog na kami, mga kapatid. Final exam na, dumating na ang final exam ng land navigation.
distance niya ng 5 kilometers each. Yun ang sinabi ko kanina. 5 kilometers distance, 5 kilometers na may nakasuot ka ng uniform, FSU. So, mainit, di ba? Naka-combat shoes ka pa ng 2.1 kilos, tapos may rifle ka pa na 2.8 kilos. Tapos, yung sa likod namin, rucksack ang tawag doon. Ang kilos niyan is 19 kilos. So, ganon katindi ang sub-commando mga kapatid. Hahanapin namin yung target, no? Bawal yan ibaba yung rucksack namin. Kung makita kami na baba yan, automatic dismiss ka sa sub-commando na training. O ngayon, so nag-final na. Nirelease kami ng 10 a.m. Okay, so expected na babalik kami 3 p.m. Lalampas ka lang konti sa 3 p.m., bagsak ka na mga kapatid. No? Back to zero. Meaning, tanggal ka sa training na yun once na mabagsak ka. So kaya, ganun ka tindi yung training. Ganun ka, bakit 1 month? Kasi once na mabumagsak ka, tanggal ka na mga kapatid. Ganun kasi ka-stricto pag land navigation na. Okay, dapat, ang sub-commando, hindi yan mawawala sa bundok. Kaya ganun. So, nangyari mga kapatid, 10 a.m., sinimulan na. Bago kami pinaalis mga kapatid, ginrab ko man na yung mga kasama ko. At nagdasal kami. Sabi ko, Sir, ito muna tayo, magdasal muna tayo. Ako yung nanguna doon. Sir, hindi natin to mapapasa ang ating training, ang ating land navigation. Hindi natin makuha yung target natin pag wala ang Panginoon sa atin. Magdasal tayo. Iyan natin na ang Panginoon lang talaga ang natin saligan. Makakasama natin ngayon dito. Dasal ako. Sabi ko nga, Lord, hindi namin kaya to pag wala ka. Samahan mo kami na mahanap natin, mapasa kami lahat dito. Pag namin, pinadismiss na kami at pinahanap sa amin na nag-start na yung oras mga kapatid. So, doon, 30 minutes mga kapatid, pumunta na kami sa area na doon. May isang bundok. Sa'yo lang talaga yung target na yun. 137 kami na sub-commando na pumunta doon sa bundok. At hinahanap-hanap namin yung mga target. 30 minutes doon, may bumaba na. Sabi ko, nakuha mo na yung target? Nakuha ko na, second target na ako. Patay, ako wala pa. Takbo naman ako. Basa-basa ko yung mapa mga kapatid. Kumpas. Nag-analyze na ako. Pumunta ako doon, wala pa rin yung target ko. Hanggang sa mga kapatid, 1 hour and 30 minutes na dumaan, ako na lang natira sa bundok na yun mga kapatid. Parang sabi ko sa Panginoon, ako pa yung nagdasal. Ako pa yung dito. Mabagsak dito, ako pa maiwan. Nag 2 hours na mga kapatid. Wala pa rin yung target ko. Grabe nang hanap ko doon. Ikot-ikot na ako ng ilang beses na umikot ako doon. Grabe, sabi ko, Panginoon, grabe naman yan. Ako pa ang nagwan dito. Ako pa nagsabi na kung wala ang Panginoon sa atin, hindi natin ito makita. Almost 3 hours na mga kapatid. Ikot-ikot na wala na ako ng pag-asa talaga. Wala talaga ang target ko. Para sabi ko, parang wala atang nilagay na target dito para sa akin. Doon na ako mga kapatid. Lumuhod na ako. Sabi ko, Lord, Panginoon, kung feel mo na lumaki na yung ulo ko dahil kasali ako sa Royal Blood, parang feel mo na nagdasal ako dahil compulsory sa magdasal tayo. Pero ang iniisip ko, kayang-kaya ko to hanapin yung target dahil Royal Blood na ako. Kaya kong pinasa lahat.
Pinasa ko lahat ng mga exams. Walang kahirap-hirap. Ako pa yung nangunguna sa lahat ng pabalikan. Ako pa yung nangunguna. Ako palaging nangunguna sa pagbalik. Tapos ngayon, hindi ko na mahanap yung target ko. Pero, Panginoon, mayroon akong sa'yo. Kung patawad dahil yun ang naisip ko. Ngayon, ikaw lang talaga. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko talaga tumahanap. Wala akong skills ko, wala na. Hindi ko tumahanap, Panginoon. Ituturo ko to sa master guide. Pag itong, land navigation, ituturo ko to sa master guide. Papasaman lang ako, babagsak ko, ituturo ko to. Pero nakakahiya siguro sa mga master guide kung mabagsak ako nito. Lord, ipakita mo sa akin target. Pag-amin ko, mga kapatid, pag-amin ko, doon pumasok sa akin ang isang mistake, mga kapatid. Hindi ako nag-minus sa declination. Mayroon palang minus to. Pagsipat mo ng target doon, kasi manghanap ka ng mga, mga features dyan sa bundok. Tapos basahin mo sa mapa mo, mag-minus 2 ka pala. Nalimutan ko yung minus 2 kasi kunting malimutan mo lang yung minus 2, maraming mawawala, mga kapatid. Maraming distance na lilista sa'yo ang distance. So nag-ulit ako ng solve, mga kapatid. Minus 2. Igir na ako mag-solve kasi naalala ko yung minus 2 na declination. Kasi ang Earth kasi, mayroon kasi yung iba-iba kasi ang North Pole at saka yung true North, di ba? Mayroon tayong sa star natin, di ba? Mayroon tayong true North. Tapos sa North Pole din, mayroon din. So iba din yung grid North. So 3. So ang difference ng dalawa sa Pilipinas, sa mismong lugar na yon na Pampanga, kasi doon kami sa Pampanga, Mount Arayat. Sobrang init, di ba doon? Na nilahar doon. Sobra, maglakad ka doon na mag-aso-aso pa yung, umuusok pa yung inaapakan mo dahil sa sobrang init. Bundok yan na inakyat namin, umuusok pa yung, hakbang mo doon kasi sobrang init. Mga kapatid, nag-minus 2 na ako at nasolve ko, dito yung inikot-ikutan ko, dito pala ako sa kabila na mapa. Kasi nawala ako sa minus 2. Ang target ko pala, mga kapatid, imbis na paganon pala sa kabila. Nangyari, nakuha ko yung target na andito pala yung target. 3 hours, mga kapatid. 2 hours na lang natitira. Tinakbo ko na yung second target. Dinasalan ko muna. Sabi ko, ito yung pagkakamali ko eh. Hindi ako lumuhod eh. Luhod ako. Panginoon, ibigay mo sa akin yung second target. Kasi, sabi ko sarili ko, nakahiya naman ako pa nagdasal ito. Ako pa mabagsak. Oo. Hanggang sa nakaabot ako second target, yung mga instructor ko, nakita ko yung nagiinom ng tukari. Ubos na yung tubig ko, mga kapatid, ng dalawang 1.5 saka 1.5 sa gilid kasi naubos, kakabuhos ko ng tubig sa ulo ko kasi sobrang init na talaga ng Mount Arayat ng tanghali na yun. Sobrang init talaga. Naubos ang tubig. Naghingi na lang ako ng tubig sa mga instructor. Kung, sir, bigyan mo ako ng tubig, sir. Pukari, pinainom nila ako. Saka, pag-forward ko, mga kapatid, nakita ko naman yung target ko. Mga kapatid, isang target na lang. Dinasalan ko muna. Proceed naman ako sa last target ko. Pagdating ko sa last target, mga almost 1 hour na lang natitira. Pagdating ko doon sa area mismo, is 40 minutes left na ako kasi tinakbo ko pa sa area na yon. So, medyo parang ang paningin ko sa mga kahoy, naka-side view na lahat. Dahil parang feel ko, dehydrated na talaga ako eh. Masakit na yung ulo ko sa likod. Tsaka yung paningin ko, parang patagilid na lahat. Sabi ko, di na talaga kaya. Matulog na talaga ako. Kasi rest ako, higa ako. Nakita ko pa yung itim na, yung artist na naging itim na, tapos sobrang init. Grabe talagang init na to.
Pati atis, naging itim na eh. Tulog ako mga kapatid, nakatulog ako. Buti na lang, yung alarm, yung relo ko, nag-alarm ng 30 minutes left. Nakatulog ako ng mga 10 minutes. Nagising ako, bigla kong nakita yung 30 minutes left, basta bumalik yung lahat ng pwersa ko. Parang ano na, ito nga, sabi ko, parang ano to ba, sana adrenaline, adrenal rush na ba? Tumakbo ako sa area ng kung saan banda yung malapit yung target ko. Buti nakita ko yung junior ko. Sabi ko, nagtitinda ng Pocari Sweet. Sabi ko, pautang mo na ng Pocari eh. Sabi ko, Panginoon, inom ko, Panginoon, pakita mo sa akin yung ano ko kasi babagsak na ako, 30 minutes na lang. Pag inom ko mga kapatid, nakita ko sa kabilang bundok na may puno na nakatayo na may blue na nakadikit sa kahoy. Huy, target! Sabi ko, target! Tinakbo ngayon yung ano mga kapatid. Nawala na yung pagod ko lahat ng ano ba, yung pagod ka sa buong maghapon, nawala. Tinakbo ko agad yun, nakuha sa akin talaga na target mga kapatid. Ngayon, 10 minutes left mga kapatid. Kinuha ko yung bag ko, sabi ko, bawal man talaga to. Panginoon, ikaw na ang bahala. Tinapon ko yung rucksack ko kasi kung mag-rucksack pa ako, patakbo doon, mag-sprint man ako. Baka kasi mauna yung ulo ko, mabagok pa ako. Ikaw na talaga bahala, Panginoon, na hindi ako makita ng instructor nito. Pinagulong ko yung bag ko, sinundan ko ng takbo. Hanggang sa grabing takbo ko mga kapatid. Yung, alam mo yung puti, andito na lang yung puti mga kapatid. Itim na lahat dito sa paningin ko. Kunti na lang talaga ang paningin ko. Parang mabagdown, parang mahimatay na talaga ako. Kunti na lang talaga. Kasi pinipilit ko na lang talaga tumatakbo na ipasok ko yung katawan ko. Kasi pag tingin ko sa oras, segundo na lang natitira mga kapatid. Mga 50 seconds, 40 seconds na lang. Andyan ang gate oh. Pinasok ko lang yung katawan ko noon sa gate mga kapatid. Sabi ko sa sarili ko, kahit na ako yung last, andyan pa rin Panginoon kasi pumasok ako ng on time. Oo. Sabi ko, andyan pa rin, kahit na pagtawanan nila ako yun. Kasi sila, sabi ko sa utak ko, andyan na sila lahat, ako na lang isa. Kasi wala na ako nakita na iba doon, ako na lang talaga nag-ikot-ikot doon. Kahit na, sabi ko, kahit na pagtawanan nila ako, madidepend ko pa rin sarili ko na mayroong Panginoon pa rin. Hindi ako bumagsak. Kahit na last ako. Nilagyan ako ng mga yelo ng mga junior ko. Nilagyan ako ng yelo, pinatayo nila ako. Nung na medyo na balik-balik na yung pwersa ko, tinignan ko sila sa ground. Sabi ko, baka pagtawanan ako ng mga classmate ko ba? Pero mga kapatid, walang komando na katayo doon sa ground. Nagtaka na ako. Tapos lumapit sa akin yung instructor, mga kapatid. Adrigado, ikaw lang ang pumasa. Bagsak lahat. Doon ko na, mga kapatid, nahiya ako, na-realize ko na nahiya na ako sa Panginoon. Sinisisisi ko pa naman yung Panginoon. Panginoon, ako pa man nagdasal dito, ako pa last. Message yun ng Panginoon, mga kapatid, na kailangan ko pala talaga ituro ang land navigation sa master guide. Kaya, anong nangyari? No? Biruin mo yung na-message na yun. Out of 137, isa lang ang pumasa, 136 bagsak. Hindi pa ba message yun ng Panginoon na kailangan mo to ituro? So mga kapatid, sinulat ko ang land navigation for master guide, pinasa ko, sinubmit, at ang first recipient ng gold wings, kasi may gold wings yan eh. Merong wings yan. Hindi ko nasali dito. Yun ang marireceive ng isang master guide once na siya ang makapasa sa land navigation. Same
ang same lang ang distance ng sub-commando. Meaning, once na makuha niya yung, kasi mag-lecture kami niyan, successive of lectures, no? Once na makuha niya yung target, meaning naintindihan mo talaga yung land navigation at marireceive, tsaka niya marireceive yung wings. Tapos, ang pinaka-first recipient ng wings, mga kapatid, is si World Pathfinder Director, si Master Guide Peralta. Bumaba si Master Guide ating World Pathfinder Director para ma-receive yung wings. Kasi yun ang newly approved na honor for Master Guide. So, naka-receive siya ang first recipient, then ako yung second. Kasi, ang role is, siya talaga ang authorized na maka-receive ng unang pin, tapos siya ang, si Master Guide Peralta is naghanap din siya ng target. Kasi, earn not issue man to. Nga wing pin, earn not issue. So, siya ang pinakauna na receive, ako din ang second. So, siya ang nag-pin sa akin. So, yun mga kapatid na land navigation. Ayan. May isang testimony na lang ako. Nasa ipitsyon ako. Isa na akong combat medic. Tapos, may mga junior na rin ako. Ngayon, Sabado, Saturday ng 7 a.m. Sinabihan ko yung mga junior ko na huwag nyo muna akong disturbuhin na kay sa kubo lang ako doon, mag-worship lang ako kasi COVID. Tapos online worship lang tayo. So doon ako nakapag-worship doon ako nakapag-online worship sa Valencia SDA. So doon ako nagkuhan. Huwag niya, sabi ko sa mga classmate sa mga junior ko, huwag niyo muna akong galawin o tawagin doon kasi hanggang hapon. So, nag-worship ako doon, pa-divine service na yun kasi paluhod na tayo. Yung pa lang, now dear Lord, as we pray na, ganon. Tinatawag ako ngayon ng mga senior, yung mga first sergeant, tumatawag sa akin, Adricado! Mga lasing na kasi ang Saturday kasi nila doon sa kampo, ang Saturday nila is Saturday. No? Saturday. Yan ang Saturday nila. Pag sinabi nilang, Saturday na naman pala ngayon eh. Ngayon, magbili na sila ng alak niyan. So, Saturday. So, nag-ihaw sila ng aso. So, tinatawag nila ako kasi hindi nila ako nakita. Sabi ko, hanapin ko sa Adricado, tawagin ano ba yung ginagawa niya sa class, hindi pa yung lumalabas sa kwarto niya. Abang hindi na ako makapag-concentrate sa dasal, mga kapatid, kay divine service na yun ang dasal, tinatawag yung pangalan ko. So, pagkatapos ng dasal, kinatok ako ng junior ko, Sergeant, proceed ka ni first doon. So, tumayo ako, sige, puntahan ko doon. Nahinto ko yung divine service, mga kapatid. Pero bago yan, may isa akong senior na tinulungan. Nag-laptop siya, medyo matanda na kasi. Parang feel ko na virusan yung laptop niya kasi may pa-blink na ba. Tinulungan ko na lang ko, Sir, pwede ba tulungan kita sa parang na-virusan ata yan eh. So, inayos ko muna yung laptop niya at ako na lang nag-type. Sabi ko, parang mabilis ata ako mag-type sa'yo, first. Sir, ako na lang mag-type. So, natapos ko yung report niya. Yung report pala, para sa promotion pala yun sa kanyang pagiging Police Executive Master Sergeant. Ngayon, yun, so natulungan ko niya. Sabi niya, salamat siya sa akin kasi natulungan niya ako. Natulungan ko siya pala. So yun, papunta na ako doon sa nagiinuman ng mga senior ko. Sabi ko, kung nakita nila ako, uy, Adricado, paano ginagawa mo sa kwarto mo? Umaga na, alas 11 na, doon ka pa rin sa kwarto mo. Dito ka nga, magtulong ka nga dito nga magluto. Magtulong ka dito magluto ng aso. Kung nga, sir, first, di ako pwede kuha niyan first, bawal sa amin yan. Bawal sa iyo? Dito ka na lang. Upo ka na lang dito. O, bigyan nyo ng, alak. Kung nga, di na ako pwede first. Di ako mainom first. Wala, ganun ba? Sige.
kunin mo na lang yung baseball bat doon para maalala mo yung ano. Kasi papainumin ka nga namin para may anesthesia konti. Kinuha ko yung baseball bat, mga kapatid. At sabi niya, himasimasin mo na may pangalan yun. Himasimasin mo yung Aramina na yan. Ang pangalan doon sa baseball bat niya, Aramina. Himasimasin mo na yan. Palo yan sa iyo yan, umaya. Mas maganda sana nakainom ka para may anesthesia konti. So, habang ganun, mga kapatid, ang eksena, pumasok yung nakita ko, yung tinulungan ko. Hindi ko kilala siya eh. Basta tinulungan ko lang eh. Pagpasok niya, tumayo sila lahat. Uy, first, ikaw pala yan first. Upo first. Nilagyan na lang upuan. Tapos nilagyan na lang pagkain sa doon, malapit sa kanya. So, parang ano pala to? Parang matikas pala to. Sabi niya, uy, di ba ikaw yung nagtulong sa akin sa laptop? Yes, first. Ano ang apelido mo? Adrigado first. Okay to si Adrigado. Okay yung bata niyo Hindi dahil sa kanya, hindi ako na-promote. Tinulungan niya ako sa paperwork. So, ang bilis pa mag-type. Sabi niya, itong bata niyo sabi ng first sergeant namin, okay nga yan first. Kaso, pawala-wala yan kanina. Alas 11 pa naman lumabas. Sabi nung first sergeant yung, Adrigado, wag ka din kasing pawala-wala. Pawala-wala ka kasi. Sabi ko, first, hindi kasi first, nagsimba kasi kami. Nag-online worship ako dyan, nagdadasal kami. Ay, ganun pala. Ganito palang ginagawa ng ng bata mo Nagdadasal pala, nagsisimba pala yan. Pag ganyan yung mga tauhan nyo, ipapasimba nyo. So, pinagilitan yung mga junior, mga first sergeant namin. Pag ganyan yung mga bata nyo, ipagsimba nyo. Kasi mas maganda yung nagsisimba kaysa painom-inom. Sige, pumunta ka doon, Adrigado, ano ka na doon, ipagdasal mo na lang kami dito. So, bumalik ako doon, mga kapatid. Pero isa yung nalaman ko, hindi pala siya taga ron. Hindi ko alam, mga kapatid, kung sino ang nagtulak sa kanya sa Sabado na iyon, na pumunta siya doon. Kasi, nasa Laguna kami, nasa Bikutan siya. Ang layo, mga kapatid, nasa Bikutan siya, kami nasa Laguna, pumunta siya ng non-working day, Sabado, kung saan ako pinatawag, mga kapatid, na skip ko yung pagsimba ko sa Panginoon natin. Kung first sergeant yung nag-utos sa akin na papaluin ako kasi andun lang ako nakatago, binigyan ng Panginoon ng mas mataas pa na ranggo para yun ang magsabi sa kanya face to face na pasimbahin mo to. At binigyan ako hanggang ngayon, mga kapatid, binibigyan nila ako ng Sabbath rest. Dahil sa utos na yun, mga kapatid, binigyan ako ng Sabbath rest at yung nag-utos na yung mga kapatid is patay na actually. Nakakamatay lang niya nung nakaraang Hanggang ngayon, naalala ko pa rin siya na siya yung inutos ng Panginoon, na ginamit ng Panginoon para pumunta doon at pinagsabihan yung lahat ng mga senior ko doon, si Adrigado, papasimbahin nyo. Ngayon, mga kapatid, wala akong problema sa Saturday. Amen. At sila mismo ang magsulat sa schedule doon. Monday, kung ikaw Monday, pagka next week, Tuesday ka na. Pagka next Wednesday, Thursday, na. Pagkapatong sa Saturday, mga kapatid, back to zero kami. Kasi pag sinabing Saturday, hindi talaga ako pabajutuhin nila doon.
Sila na yung mag-schedule mga kapatid na wala talaga akong Saturday. Alam na nila, hindi nila ako tatanungin. Once na makita nila ako doon, ba't hindi ka nagsimba? Ganun na. Tapos, may minsan mga kapatid, 3 lang kami na nurse. Doon sa time, andun pa yung anak mo, sir. Oo, sa balayan, nagtatraining pa ng komando. Tapos, sinabihan na, kulang kami, 3 lang kami na nurse doon. Tapos, mayroong nagpapiring, may lumalangoy, at saka may naglalanavigation. 3. So, dapat may nurse na nakatingin. Kaso, 3 lang kami. So mag-sacrifice talaga ako. Sabi ko, nagsabi ako sa misis ko na, hindi na lang muna tayo magsimba kasi mag-online worship na lang muna tayo ngayon. Kasi delikado pag hindi mabantayan tong komando, lumalangoy pa naman. Kahit doon na lang ako sa lumalangoy. Kasi nakaupo lang ako sa ambulance. Doon mag-online worship na lang ako. So, yun ang isip ko. Hindi sila nagbihis. Nag-online worship na lang sila. Nag-tune na sila. Ako dito sa ambulance, mag-tune. So, ang nangyari mga kapatid, nakita ako ng isang senior. Papasimbahin talaga ako. Ganon mga kapatid yung, kung nga, ba't hindi ka pa? Malis ka na. Kung nga, Master, walang magbabantay dito sa naglumalangoy, baka may malunod dito, wag sana. Di, ako naman magbabantay dito, may motor naman ako, ganon lang ako. Simba ka lang. Ganon ka, kapatid. Once na mag-stand ka lang talaga, at the end, mga kapatid, bibigyan, hanggang ngayon, andito ako sa harapan niyo kahit malayo. Kasi, gabi, after sunset, doon ako babalik sa kampo. So, ganito lang maiiwan ko sa inyo. The greater the challenge, the greater the miracle. Isipin niyo yan palagi. Hindi ako nag-iisip na may mirakulo, sadyang ang Panginoon talaga, ma-face to face mo, ma-encounter. Kagaya noong sa Samar, Tatakluban, makikita mo talaga na hayaan mo na lang yung Panginoon. Peace at peace ka na lang dyan. Kasi ang Panginoon na lang mismo ang gagalaw. No? Pagdating ko doon, binigyan niya ako ng balyena. Binigyan niya ako ng sasakyan para ihatid mismo ako sa Tacloban, mga kapatid. At doon talaga mismo. Biruin mo yun. At ini-expect na namin yun na mangyayari yun. Kasi alam namin ang Panginoon. Sabi ko, mag-i-expect tayo ngayon ng balyena. At hindi nga nag-isang oras, mga kapatid, dumating nga ang balyena ng Panginoon. Pag ang bumulong sa akin, mga kapatid, hindi lang pala sarili ko. Ang bumulong sa akin is ang Panginoon, mga kapatid. Binulungan niya para mapunta ako doon at binulungan niya siguro yung Adventist doon na lumabas para ma-meet mo tong biruin mo yung synchronization ng story. Lumabas si Sir Minel at ako, yun na yung target ko, ang next. Biruin mo yun na synchronization, mga kapatid. Na paglabas niya, siya ang nakita ko agad. At binulungan niya ako na pilit niya akong papuntahin doon. Huwag kang matakot. Do not be terrified. Do not be terrified. Do not be afraid of them. Parang pilit niya akong sinasabihan na puntahan mo yun. Kung kulang na lang, bulungan niya pa ako. Adventist yan. Sadyang ipapa-feel talaga sa Panginoon sa iyo na i-face mo yung trial mo, i-face mo yung ang fear mo, huwag kang matiripay dyan, huwag kang ma-afraid dyan. Hanggang sa nakita ko si Sir Minel na Adventist. Natapos ko yung komando, natapos ko yung training na walang na-save ako sa Sabado. Hanggang ngayon, mga kapatid, is ang Panginoon pa rin ay gumagabay sa atin. Hindi lang sa akin, mga kapatid, sa inyo. Hindi lang kay combat medic Desmundos.
andun siya sa, si Desmondos is observer ng Sabbath day. Once lang, sabi nila, once na soldier ka, malapit sa iyo ang Panginoon, halos ma-encounter mo talaga ang Panginoon. Hindi, mga kapatid, tayong lahat, try mo lang. May mga mas amigos, mga kapatid, no? Sa amin sa Bukidnon, sinubukan niyang labanan ang examination ng Saturday. That time, nurse pa lang ako. Kasama namin sa singing group. 7 sila na mas amigos, mag-exam. Siya ang hindi tumuloy sa exam. At siya ang nabagsak. Siyempre, 7, pumasa sila. Pero nung pag-board exam, mga kapatid, bagsak yung classmate niya, yung 6. 7 man sila, 6, bagsak. Siya lang din nakapasa sa board exam. So, ganun katindi ang, mga kapatid, ganun kabigat tong Sabbath day na to na, ganito kabigat yung Sabbath day natin. Andito talaga ang Panginoon. Face to face mo talaga siya ma-encounter. Kung may magharang sa'yo dyan, i-face mo lang ang challenge. Kung gano'n ka-greater na challenge yan, gano'n din ka-great nga miracle ang makikita mo ngayon after nyan. Try mo, kapatid, may haharang sa'yo, huwag kang magsimba. Huwag kang magsimba, kundi tatanggalan kita ng trabaho. Sige, tanggalin mo na lang ako. Matulad kayo sa isang mga kapatid na siya naging supervisor pagkatapos dahil sa nag-stand siya sa kanyang Sabbath day. Hindi lang ako ang nagsasabi nito, mga kapatid. Marami pa, no? So kaya tayo lahat ma-face to face natin ang Panginoon. Just observe Sabbath day. Remember the Sabbath day to keep it holy. The greater the challenge, the greater the miracle. Ito lang po ako. Amen.